Naghahanap din ba kayo ng isang fitness tracker smart band na may magandang quality and very affordable na galing sa isang top tech company and kilalang brand? Bali meron na nga ako neto last time, kaso pinadala ko sa Pilipinas para sa anak ko. Kaya bibili ulit ako ng panibago para sa akin. Ang plano ko talaga ay matutulog lang ako ng kaunti tapos gigising ako ng alas 3 para pumunta sa Hsinchu. Galing pa kasi ako night shift duty tapos day off ko lang ngayon. Kaso nagising lang ako sa alarm ko ng 5:30. Yung regular na gising ko tuwing may pasok. Ginabi na tuloy ako ng alis. Mabuti na lang talaga maganda yung transportation dito sa Taiwan. Hindi hassle magbiyahe kahit mag-isa ka lang tapos malayo pa yung pupuntahan mo. Hindi na nga rush hour ngayon kaya medyo kakaunti yung mga pasahero. And luckily may nakita akong bakanting upuan. Ang medyo nakakainis lang talaga dito sa Taiwan, late na nagbubukas yung mga establishment. Karamihan talaga dito alas 11 na ng tanghali nagbubukas. Tapos nagsasara naman hanggang alas 10 ng gabi. Pagbaba ko naman dito sa may Hsinchu Station, pupunta naman ako dun sa may bus terminal. May free shuttle bus kasi papunta dun sa may big city. Ganito kaganda ang ambience tuwing gabi dito sa labas ng Hsinchu train station. Umaaga lang sana nagbubukas yung mga establishment dito. Nakadiretso na sana kanina pag out ko sa trabaho. Ginabi na tuloy ako ng lakad ngayon. Kasarapan na sana ng tulog ko. Tapos madaling araw na sana ako magigising. Pagdating ko nga dito sa may bus stop, walang mga tao. Hindi ko alam kung may oras pa ba ng shuttle bus ngayon. Alas 7 pa lang naman ng gabi. Naghintay nga ako ng kaunting minuto dito kaso walang dumarating ng mga tao. Kaya feeling ko wala nang darating na shuttle bus. Feeling ko gabing-gabi na kaya kesa mag-aksaya ako ng minuto sa paghihintay. Total malapit lang naman. Nag-U-bike na lang ako. Hindi ko nga kabisado yung mga paliko-liko dito. 15 minutes kasi pag nilakad. Pag nagbike ka naman, nasa 5 minutes lang. Kaya nakatingin na nga lang ako sa Google Map para tama yung direksyon ko. First time ko nga pala ditong pumunta ng DIY. At nakakatawa, napakalapit lang pala talaga. Lagi kasi akong sumasakay sa shuttle bus pag pupunta dito. Andito lang din naman mismo sa may harapan, yung U-bike station. Kaya hindi ka na rin talaga maglalakad ng malayo. Nakadalawang punta lang ako dito sa big city para maghanap ng Xiaomi store. Kaso wala talaga ako makita. Yung pala nasa pinakalikod. Pinasa lang nung katrabaho ko na Taiwanese yung address. Hirap din kasi mag-ikot-ikot dito sa loob ng big city. Tapos wala ka naman talagang pera na pang shopping. Pag nasa harapan ka na nga pala ng big city, pasok ka lang dun sa store ng H&M. Ang katapat nun ay yung Apple store, tapos dire-diretso ka lang. Tapos pag nakita mo na tong store na Godiva, liko ka dyan, tapos diretso at pasok ka dun sa pinakaloob. Nandun na sa pinakadulo at matatanaw mo na yung store ng Xiaomi. Smartwatch nga lang yung plano ko talagang bilhin dito, tsaka earbuds. Tara, itutur ko kayo sa loob. Ito yung Redmi Watch 3 Active, 1,295 lang siya sa NT. Nakasale siya ngayon na 1,195. Ito namang Xiaomi 8 Active, 545 lang siya sa NT. Ito namang Xiaomi 8, nasa 1,095 NT. Nakasale din siya ngayon ng 895 NT na lang. And ito nga yung bibilhin ko, yung Xiaomi 8 Pro. Nasa 1,695 siya, hindi siya nakasale. Ito namang Xiaomi Watch 2 Pro, 6,995. Malaki siya tsaka mabigat. Itutur ko muna kayo sa loob para makita nyo kung ano yung mga available na Xiaomi products na pwede nyo mabili dito sa loob. Yung mga prices dito is NT dollar. I-times 1.75 nyo na lang siya kung gusto nyo siyang i-convert sa peso.但我不会放弃，只要你可以，我就会拼尽全身力气，抓住这次机会，把你抱在我的怀里，期待和你在一起，永远不要分离。Bali, 4,255 pala yung mga binili ko. Sa mga gusto ng mga murang earbuds at saka mga smartwatch, dito na lang kayo sa Xiaomi bumili. Located lang siya dito sa may first floor ng big city. Tumingin nga rin ako dito sa may Sony store. Gusto ko talaga magkaroon ng ganitong camera. Kaso napakamahal sa kanila. Mapapag-ipunan din kita. Pagsasawaan na lang muna kitang gustuhin. Para pag nagsawa ako, hindi na kita mabili. Napadaan na nga din ako dito sa may Apple store. Ako lang ba ang excited sa darating na iPhone 16? September 10 nga daw ang launching ng bagong iPhone products. And guys, excited nga pala ako kasi bala ko talaga mag-upgrade ngayon ng iPhone ko. At sa mga gusto mag-check ng prices ngayon ng mga iPhone, paki-post na lang nitong videos ko. Gustong gusto ko talaga yung quality ng mga iPhone
phone product. Kaso itong mga Apple Watch nila napakadaling malobat. Halos isang araw mo lang magagamit. Compare dun sa binili ko na Xiaomi, umaabot siya ng 14 days. Nakakapanghinayang gamitin pang araw-araw pag ganito kamahal yung presyo. Kaya dun muna tayo sa medyo mura pero maganda naman yung quality. Hindi ko alam kung anong oras yung mga shuttle bus dito pero may nasakyan pa naman ako pabalik ng Hsinchu. Wala na nga mga bus ngayon at nakakapanghinayang naman mag-taxi. Pag yellow taxi kasi 135 NT din yung pamasahe. Mabuti na lang talaga puro electric bike na yung mga nandito. Hindi na siya ganun kabigat i-drive kasi para ka na rin nakamotor. Kaya okay lang kahit hindi mag-taxi, mag-U-bike ka na lang. Pag mga ganitong U-bike, kahit paahon nakakaahon. Inuna ko na naman yung mga luho. Pag uwi ko nga ng bahay, wala pa rin akong pagkain. Kaya bumili nga muna ako dito sa Coco. Bibili na nga rin sana ako ng fried rice kaso linggo nga pala ngayon. Marami nga palang mga saradong tindahan. Kaya nga dumiretso na ako pa uwi. Meron pa naman ako natirang corn beef kaninang umaga doon. Kaya magsasaing na lang ako pagdating. Ibubukod ko na lang ng video yung unboxing ko ng mga binili kong Xiaomi product. And that's all for today's video. Thank you for watching, guys!